na mga mainit na balita mula sa Frontline sa umaga. Maging handa pa rin sa mga sama ng panahon. Tatlong bagyo, minumonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng bansa. Pagpapaulan ng habagat, posibleng magtagal hanggang susunod na linggo. Update sa mga probinsya, ilan pang lalawigan sa labas ng Metro Manila nakaranas din ng malalakas na pag-ulan. Ilang lugar nalubog din sa baha. Pasintabi po sa mga nag-aagahan tungkol pa rin sa mga pagbaha at ulan. Mga ahas at taga nagsisilabasan. Sa ibang balita, Senator Loren Legarda at anak niyang Batangas Congressman na si Leandro Leviste, posibleng ipakansela ang passport. Napahaba umanong bakasyon ng mag-ina, pinuna ng ombudsman. Gulay, karne at mga lamang dagat sa mga mamamalengke. Alamin na kung magkano iba-budget sa pamimili. Ang update sa bentahan ng ilang pangunahing bilihin. Good morning, kapatid! Simulan natin ang balitaan. Kaliwat ka ng baha at landslide ang naranasan sa ilang probinsya dahil po sa patuloy na pag-ulan. Sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, pinatupad ang forced evacuation dahil sa pagtaas ng baha. Patuloy din ang search and rescue operation sa tatlong mga isda na nawawala sa bayan ng Santa Cruz. Landslide naman ang naranasan sa barangay Sinandigan sa Puerto Galera. Patay ang 34 anyos na biktima ng madaganan ng pader at gumuhong lupa. Sa Zambales naman, halos lamunin ng lupa ang retaining wall sa Olongapo City. Ayon sa DPWH Zambales, di na ito kinaya ang dami ng tubig sa 3 linggong pag-ulan sa probinsya. Nagmistulan namang ilog ang barangay Almacen sa Hermosa, Bataan dahil po sa matinding baha. Nagmukharing ilog ang malawak na palayan sa Sitio Bagbag sa Batangas. Naman po sa mga magulang at estudyante, suspendido pa rin po ang face-to-face classes sa ibang lugar, bunsod pa rin ng masamang panahon. Kabilang dyan ang buong Metro Manila at mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Wala ring face-to-face classes sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Ayon sa Malacanang, pinatutupad din ang alternative work arrangement sa mga government offices sa mga nasabing lugar. Maliban na lamang po sa mga ahensyang may kinalaman sa health service at disaster response. Lumang drainage system at dami ng buhos ng ulan, yan daw ang mga dahilan ng pagbaha sa Metro Manila kamakailan. Dahil po dyan, target ng MMDA at DPWH na tapusin ang updated drainage master plan para sa Metro Manila sa susunod na taon. Plano rin nilang magpatayo ng imbakan ng tubig sa government facilities tulad ng Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Balak din ng Metro Manila mayors na magpatupad ng single ticketing system sa iligal na pagtatapon ng mga basura. Bubuo raw ng technical working group para pag-aralan ito. Nauna nang sinabi ng NCR mayors na nagkasundo silang itaas sa 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sa iba naman pong balita, posibleng ipakansela ang mga pasaporte ni na Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Yan po ay matapos punahin ng ombudsman ang napahabang bakasyon ng mag-ina. Na-extend sa ikalawang pagkakataon ang medical leave ni Legarda. Tatagal na ito hanggang ngayong araw. Ang anak naman niyang si Leviste nag-file ng 2 buwang leave sa Kamara. Para sa ombudsman, kahina-hinala ang ginawa ng mag-ina. Tiyempo kasing iniimbestigahan sila para sa reklamong plunder at graft kaugnay ng 10 bilyong pisong halaga ng solar projects. Ayon pa sa ombudsman, posible rin umanong kumuha ng asylum sa France ang dalawa. Ang tugon ni Legarda rito, ihatid po namin maya-maya lamang. Sa aming pagbabalik, pag-rescue sa ilang residente sa Batangas pahirapan dahil sa baha. Oral arguments para sa kasong grave threats ni VP Sara pinagbigyan ng korte. At ilang celebrity naglabas ng hinaing tungkol sa nakanasang baha dahil sa habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
Frontline sa umaga. Umabot sa hanggang tuhod ang baha sa bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City kaninang madaling araw. Silipin natin ang sitwasyon dyan kasama ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, ano humupa na ba ang baha dyan? Lamig. Yes, Mami Chiki! Ito, team commute na nagdadalawang isip kung papasok sila o lulusong pa rin sa baha kasi nga hindi po nasuspend na kanilang pasok. Ito po, kaway-kaway sabay. Mami Chiki, sabi mo kanina, medyo baha kanina pero dito sa may NS Amoranto, corner Don Jose, medyo bumababa na po yung baha natin. Yung gutter, di ba, kita na dito na lumilitaw na itong gutter natin. Ito, lalakad tayo. Ito makikita po natin, ito mismo kanto ng Diose natin. Ayan, medyo bumababa na po yung level po ng baha dito. Tapos yung makikita po natin na yung gutter deep na yan, kanina nga yung mga light vehicles gaya ng sedan at motorsiklo, hindi na sila naglalakas loob na tumawid dahil nga po sa taas ng baha. Pero may ilang truck kaming naabutan kanina na tumatawid, pero sabi nga, huwag natin gawing basehan yan dahil mas mataas pa rin po yung ground clearance. Ito, makita natin, sakto yung motor. Ayan, tingnan natin kung makakatawid sila dito. Pero yung mga mababang sasakyan kasi, Mami Chiki, huwag na nga talaga pong sumugal. Tingnan natin, mukhang makakatawid itong motor natin. Ayan, ito na. O, mukhang kaya naman. Pero kung sa mga nagdadalawang isip, lalo sa mga first timer, mas maganda huwag nyo na pong subukan. Dahil minsan, di ba, pag may gantong may baha, hindi natin alam kung may lubak, kung bukas yung drainage, o mas malalim po yung bahagi ng ilalim ng kalsada. Kaya mas maganda po, safety first pa rin po tayo. Tapos hindi lang dito may baha, ayon po sa anunsyo ng Quezon City Government, Mami Chiki, as of 3:45 a.m. Gutter deep din yung baha sa Don Jose Corner Scout Alcaraz sa may Barangay Siena. Gayon din sa Calamba Corner Don Jose at Samat Don Jose sa Barangay Santo Domingo. Tapos mas mataas naman po yung baha sa Retiro Corner Don Jose sa Barangay Santo Domingo. Needy po, ibig sabihin, nasa 19 inches po yan. Yan yung inuulat na lalim po ng tubig. Kaya po, umiwas lang po muna sa bahaging ito. Tumanap po kayo ng alternatibong ruta. At para po sa emergency, maaari rin po tumawag tayo sa Quezon City Helpline 122. At may abiso rin po para sa mga motorista. Suspendido po ngayong Miyerkules, August 19, ang expanded number coding scheme dito lang po sa Quezon City dahil ginugunita po yung anibersaryo po ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. At good news naman po para sa mga team commute natin. Muli po, may libreng sakay mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. ngayong August 19, simula po ngayong araw. Katuwang po ang DOTR at Department of Transportation at iba pang ahensya po ng pamahalaan para po makatulong sa mga pasahero nating apektado ng masamang panahon. Alin-alin mga rutang may libreng sakay, ito po, papakita po namin sa inyo. Vice versa po ito, yung Quiapo to Fairview, Quiapo to Welcome Rotonda, Divisoria Cubao, Divisoria Monumento, Baclaran Monumento, Calentong Pasig, Marikina to Cubao, Loton to Sucat, Loton to Pitex, Pasig Palengke to Cainta Junction at Monumento, Pitex via Busway. At ito, good news rin po, mga kapatid po, sa mga kapatid natin na nabalahaw po o nabaha o naipit sa baha, extended po ang libreng towing services ng MMDA hanggang Biyernes. Yan muna natin live update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Mami Chiki. Ayan, welcome naman ang iyong patrivia, pero namimiss na yata yung pagsasayaw. Wag muna, baka madulas. Tita Mondi, maraming salamat sa iyo. Sinuspindi ng Ombudsman ng dalawang dating hepe ng Land Transportation Office. 6 na buwan ng suspension ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperative Chairman Teofilo Guadis III. Naharap ang dalawang opisyal sa mga kasong administratibo na grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat po yan sa patuloy ng paggamit ng lumang IT system na pinapatakbo ng Stratcom kahit may mas bago ng sistema para sa Land Transportation Management System. Nagresulta daw yan sa paniningil ng higit 13 bilyong pisong computer fee sa mga motorista. Nirespeto naman daw ng dalawang opisyal ang nasabing suspensyon. Ayon kay Mendoza, magalang pagkakataon ito para malinis niya ang kanyang pangalan sa tamang forum. Ayon naman kay Guadis, makikita mga ebidensya na ang mga ginawa niya ay naayon daw sa batas at para sa ikabubuti ng publiko.
Pinagbigyan naman ng korte ang mosyon ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng oral argument sa kinakaharap niyang kasong grave threats. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang oral arguments bukas. Nauna nang hiniling ng kampo ng bise ang oral arguments para talakayin sa korte ang kanilang mosyon na ibasura ang kaso. Kailangan daw kasing linawin kung maaari bang kasuhan at litisin sa kasong kriminal ang isang impeachable official. Nag-ugat ang kaso sa umunay pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginit na rin noon ng DOJ na hindi pinagbabawalan ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa bise-presidente kahit isa siyang impeachable official. Samantala naman po, pahirapan ang pag-rescue sa ilang residente sa Batangas. Isolated po kasi ang ilang barangay dahil sa bahang dulot ng walang tigil na pag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Lopez. Bumiyahe patungo sa liblib na sitio Bagbag sa Barangay Prenza ang rescue team ng Lian MDRRMO, katuwang ang Coast Guard at BFP. Kasama ang News 5, rumesponde sila sa isang tawag para ilikas ang ilang residenteng stranded sa baha. Mistulang ilog na ang dating malawak na palayan na nalubog sa tubig dahil sa walang tigil na ulan. Pero walang pangamba na sinuong yan ng emergency responders. Oras ang kalaban ng mga rescuer para ilikas ang mga residente bago pa abutan ng dilim. Ramdam ang takot sa ilang bakwit na naunang ilikas. Ay, ayan po, kita nyo po, hanggang dibdib na. Oh. Kaya po kailangan taga-rescue at may mga bata na kailangan mailabas. Hindi po sila nakalabas dahil bigla ng pasok ng tubig. Oh, kaya nahingi po kami ng tulong. Ang lalaking ito, bit-bit ang 3 anak na pawang maliliit pa. Hanggang tuhod daw ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Kabado siya dahil naiwan pa ang kanyang misis na 5 buwan daw buntis. Kaya binalikan pa niya ang asawa para ilipat sa evacuation center. Sobrang hirap pa, lubog po. Tapos may nabungkag pa po doon sa malapit po sa bahay namin, yung natibag pong ganito, na muralya. Ngayon po, maghahapon, maggagabi po, mahirap pong kumilos ng gabay. Matapos ang mahigit 2 oras na paghihintay nang muli naming masilayan ang mga rescuer. Pero sa mga oras na ito, kasama na nila ang kanilang mga pakay. 3 senior citizen, kabilang ang isang recovering stroke patient ang kanilang ni-rescue mula sa mga bahay nila na nalubog sa baha. Kwento ng mga rescuer, pahirapan ang paglikas sa mga matatanda. May ilang residente pa umano na pinilit manatili sa kanilang mga bahay. Siguro yung dinaanan namin, may tubig na hanggang bewang, tapos pilapil So taniman ng mga palay. So uneven yung mga dadaanan kaya medyo mahirap. So silang 3 lang yung naninirahan talaga doon. Isolated yung kanilang tinitirahan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, 3 bagyo po ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng ating bansa. At isa na rito ang bagyong Neneng. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Malakas bang magiging epekto nito sa atin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Hindi lang nga isa, hindi 2, kundi 3 bagyo nga ang ating binabantayan na nakapalibot sa ating bansa. Unahin natin itong mas malayo. Ito pong bagyo na ito ay napakalayo sa ating area of responsibility at huling namataan ng pag-asa sa layong 3,115 kilometers east ng Mindanao. At ito po ay hindi natin inaasahang papasok sa ating area of responsibility at wala po yung magiging direktang epekto sa atin. Pero yan po ay lalapit ng bahagya dito sa kanto ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Samantalang, ito namang bagyo sa may West Philippine Sea. Kagabi lamang po yan naging bagyo. Ito yung binabantayan nating low pressure area. Ito po ay mahinang bagyo o nasa tropical depression at huling namataan naman ng pag-asa sa layong 650 kilometers west ng Kalayaan, Cagayan. Ito rin po ay hindi natin inaasahang papasok sa ating area of responsibility. Tutungo dyan sa bandang area ng Hong Kong. Samantalang, ito namang bagyong Neneng. Yung nasa loob ng ating PAR, yan po ay naging bagyo kahapon, alas 2 ng hapon. At ito po ay nasa mahinang bagyo lamang habang binabaybay itong itaas na bahagi ng ating bansa at huli pong namataan ng pag-asa sa layong 685 kilometers
is ng Itbay at Batanes. Ito po ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay tutungo lamang sa direksyon ng Taiwan at southern portion ng Japan. Ito pong dalawang bagyo na ito, yung nasa West Philippine Sea at ang bagyong Neneng, ang patuloy pong magpapalakas ng habagat o southwest monsoon. Bagamat hindi natin yan inaasahang tumama sa lupa, iyan po ay humihilangan ng habagat na siya pong nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito, kasama na dyan ang Metro Manila. Dahil po sa ating habagat, asahan pa rin po natin yung mas madalas na pag-ulan dito po sa western section ng Luzon. Kasama po dyan ang areas ng Zambales, Bataan, dyan po yung ating mas madalas at yung mas maraming mga pag-ulan. Kasama po dyan ang areas ng Mindoro, lalong-lalo na ang Occidental Mindoro. Posible naman yung ating manakanaka o yung ating mapaputol-putol na pag-ulan at may kalakasan din po yan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms sa Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Cavite, kasama po dyan ang Metro Manila, maging dito sa Rizal at ang malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at ang mga pag-ulan natin ay mas madalas din nating matatanggap dito sa areas ng La Union, Pangasinan, mga mahina hanggang katamtaman po yan. Nag-i-include pa dyan o sumasama pa dyan ang Ilocos Sur, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Abra, Benguet at Baguio City. Doble ingat po tayo dyan sa mga areas ng mga bubundok dahil mataas po ang tsansa ng ating mga flash floods and landslides. At pagpapatuloy pa po yan bukas. Samantalang, ang natitirang bahagi naman ng Mimaropa, posibleng ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at nag-extend din yung epekto ng habagat natin dito sa may area ng Panay. Pero mga kapatid, ang natitirang bahagi ng Visayas at ang malaking bahagi ng Mindanao ay patuloy pong nakakaranas ng medyo may kainitang panahon at malinsangang panahon. Posible po yung ating mga pag-ulan dyan tuwing hapon at gabi. At dito nga sa Metro Manila, minsan sumisili po yung ating araw. Yan po yung ating break sa mga kaulapan at pag-ulan. At ngayong magdamag, nagpatuloy po muli yung ating mga pag-ulan. Ganyan po yung katangian ng habagat. Ngayong araw na ito, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pag-ulan. Although tumitigil-tigil naman, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo at mag-ingat po tayo sa mga bibiyahe ngayong araw na ito. At kung wala po tayong importanteng gagawin, is pumalagi na lamang po tayo sa bahay. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Samantala, ito po pasintabi naman sa mga nag-aagahan gantong oras. Bukod po sa mga basurang naglutangan sa baha, naglabasan din po ang mga ahas at daga sa ilang lugar. Sa La Paz, Iloilo City, nasa 7 talampakang ahas ang nahuli sa ilalim ng tulugan ng isang residente. Nahagip din sa CCTV ang 2 ahas na lumalangoy sa baha sa Barangay Kamalig. Bukod sa mga ahas, viral din po sa social media ang pagsulpot ng mga daga. Sa halip na matakot, tila kinaawaan pa ito ng ilan. Ultimo raw kasi mga daga nagrereklamo na sa baha. Hindi rin nakaligtas sa perwisyo ng ulan at baha ang ilang artista. Naglabas sila ng kanilang hinaing sa social media. Na-realize si Gerald Napoles sa Pilipinas daw ang meaning ng flood control ay buhay natin ang kokontrolin ng baha. Si Thea Tolentino naman may panawagan sa mga botante. Nakakagalit na raw ang paulit-ulit na mga nangyayari kaya dapat gumising na at huwag daw ibase ang boto sa apelyido, alyansa o mga pangako. Si Pokwang naman, 3 hours sa daan at muntik pang hindi makaabot sa Cinemalaya Awarding. God is good dahil ligtas sina Poki at siya pa nga ang naging Best Actress. Si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach naman binash dahil pa-travel daw sa Madagascar. Say naman ng ilang fans, hindi kasalanan ni Pia ang baha. Ang dapat daw sisihin ay ang mga nasa posisyon na responsable sa mga palpak na flood control projects. Sa aming pagbabalik, Drainage Master Plan sa Metro Manila, target tapusin sa susunod na taon. Single ticketing system laban sa pagkakalat, balak ding ipatupad. Marikina Congressman Marcy Teodoro nahaharap sa mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness. At sa mga mamimili ngayong maulang Wednesday morning, price check tayo sa Quinta Market sa Quiapo, Manila, kasama si Laila. Huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong kasalo sa balitaan at masayang agahan. Ito ang Frontline sa Umaga! Time check, kapatid. 6 minutes before 6 in the morning. Nagbabalik po ang Frontline sa Umaga.
Tatlong linggo nang hindi po humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Baliwag, Bulacan. Nakadagdag sa pagtaas ng tubig ang pag-apaw ng irigasyon at mga paradong kanal. At live po mula sa Baliwag, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, parang kagabi ka pa nandyan na. Kamusta ang sitwasyon dyan? Yes, good morning, Bok. Patuloy nga ang pagbuhos ng ulan dala ng habagat dito sa Baliwag, Bulacan at ang ilang barangay dito ay binahana. Umaabot mula binti hanggang tuhod ang baha sa ilang parte ng Barangay Concepcion. Ilan sa mga nadaanan nating apektadong kalye ay ang kahabaan ng Ilang-Ilang, Kamya, Gumamela at Kampopot. Ayon sa mga residenteng nakausap natin dito, 3 linggo nang hindi humuhupa ang tubig. Tuloy-tuloy kasi ang nararanasan nilang pag-ulan dito. Apektado na rin daw ang araw-araw nilang pamumuhay. Isa rin sa tinuturong dahilan ng mga residente, yung pagbaha sa lugar ay ang pag-apaw ng tubig mula sa irrigation. Bukod dito, mababa raw ang kanilang lugar at barado pa ang mga kanal. Bok, kaninang pasado alas 4 ay mas lalo pang lumakas yung pagbuhos ng ulan dito. So yung mga residenteng nakausap natin ay nag-aalala na baka tumaas pa yung tubig. Kasi kanina yung napuntahan natin ay umaabot na hanggang binti. Pero sabi nila kung may pagkakataon na tumaas pang yung tubig ay mag-evacuate sila sa malapit na gym dito sa Barangay Concepcion. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Maraming salamat, Daniel Dayaw. Nagsagawa naman po ng pumping operation sa mga otoridad sa kanto ng G. Araneta at E. Rodriguez sa Quezon City. Ayon po sa Quezon City LGU, layo nitong maiwasan at maibsan ang pagbaha sa ilang kalsada. Mas mabilis na nailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungong San Juan River. Nagsasagawa rin po ng parehong operasyon sa Doña Carmen Avenue sa Barangay Commonwealth. Ginawa ang operasyon kasunod ng itinaas na orange rainfall warning ng Pag-asa o matinding pag-ulan sa lungsod. Isa po sa mga tinuturong dahilan ng pagbaha sa Metro Manila ang lumang drainage system. Dahil dito, target ng MMDA at DPWH na tapusin ang updated drainage master plan para sa Metro Manila sa susunod po na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Baha at traffic ang dinanas ng maraming commuter at motorista sa Metro Manila matapos bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya marami rin dismayado si MMDA. Anyari raw sa mga inspeksyon, tapos biglang baha. Naiintindihan naman daw yan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. There's really nothing to celebrate about talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Kaya ngayon, pinag-iisipan na nila na mag-livestream ng kanilang flood monitoring tuwing may baha. Nang sa gayon, alam ng mga commuter at motorista kung saan ang traffic at kung aling mga bahang lugar ang dapat iwasan. Posible rin daw itong gamitan ng high-tech cameras para mas real-time ang pagmamatsyag. Meron namang mga drainage system sa Metro Manila. Pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, luma na ang ilan sa mga ito. Kasi marami dito, lalo sa mga main roads natin. Ano pa yan Marami dyan. Post-war pa yan, post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. Hindi raw overnight ang pag-aayos sa problema ng baha. At naiintindihan din ni Dizon ang gigil ng publiko sa DPWH dahil sa mga palpak at questionable flood control projects. Pero giit niya, kailangan ng pangmatagalang solusyon. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Target ng MMDA at DPWH na makumpleto sa susunod na taon ang updated drainage master plan para sa Metro Manila. May feasibility studies na rin kasama ang isang Dutch company para sa pagpapagawa ng imbakan ng tubig sa mga government facilities gaya sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Pero hindi lang drainage ang tinitingnang problema, kundi pati basura rin. Binabalak ng mga alkalde ng Metro Manila na magkaroon ng single ticketing system laban sa pagkakalat at illegal dumping.
walang boundary ang basura. Kapag bumara sa atin ang mga daluyan ng tubig at nagkaroon ng pagbaha, hindi natin ito tinatanong kung saang lungsod o LGU nagsimula ang problema. Magkakaroon daw ng technical working group para pag-aralan ng sistema na katulad ng ginawa sa single ticketing system para sa traffic violations. At ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, hindi lang 5,000 pesos na multa ang solusyon. Dapat may disiplina rin. It really must be a holistic approach. It really must entail discipline. Yung mindset ng tao na ako ay disiplinado, ako ay magtatapon ng basura sa basurahan at hindi sa ilog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pino na naman ni Senator Ping Lacson ang paggastos ng halos 2 trilyong piso sa flood control ng DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa post ni Senator Lacson, sinabi niyang nananatiling uncontrolled ang baha sa bansa. Yan ay kahit ginastusan daw ng 1.9 trillion pesos ang flood management sa nakalipas na 3 administrasyon. Kinwestiyon din ng senador ang tig 180 million pesos na alokasyon para sa evacuation centers sa bawat rehiyon sa ilalim ng panukalang 2027 budget. Kulang daw kasi ng detalye kung saan itatayo ang mga evacuation center. Sa ibang balita, pumalag si Senador Loren Legarda matapos sabihin ng ombudsman na kahina-hinala ang pag-extend niya ng kanyang medical leave. Sa isang pahayag, tinawag ng senadora na walang basehan ang mga paratang laban sa kanya. Hindi raw niya hahayaang yurakan ang anyay malinis niyang serbisyo publiko ng mahigit 3 dekada. Nanindigan din siyang naayon sa patakaran ng Senado ang paghain niya ng medical leave at walang anumang paglabag dito. Kumpiyansa ang senadora na mapapatunayang wala siyang kasalanan oras na lumabas ang buong katotohanan. Iniimbestigahan si Legada at anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste sa reklamong plunder at graft kugnay po ng 10 bilyong pisong halaga ng mga solar projects. Tatagal ang medical leave ni Legada hanggang ngayong araw. Samantala naharap sa mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness si Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro. Kinumpirma ito ng Department of Justice o DOJ, 2 babaeng pulis na nagsilbing security personnel ni Chodoro ang nagsampa ng reklamo. Nanindigan naman ang kampo ni Chodoro na inosente ang kongresista. Kinwestiyon din nila ang resolusyong nagbigay daan sa pagsasampa ng kaso. Hindi raw pinirmahan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon ang naturang resolusyon na una na raw inirekomenda ng nasabing panel na ibasura ang kaso. Tone down na raw ng 30% ang pagiging maarte ni Queen of All Media, Chris Aquino. Yan ang reply niya sa isang comment ng isang netizen sa episode 2 ng Chika stint niya sa Netflix. Say ng commenter, si Miss Chris lang daw ang nakakagawa ng trademark niyang kaartihan. Sagot naman ng aktres, hindi na raw siya kasing arte tulad dati. Kailangan niya lang daw gawin ito para sa eksena. Gusto pa raw niyang gumawa ng reality show para makita ng mga tao na nabawasan ang pagiging maarte niya. Napapanood na ngayon ang episode 3 ni Miss Chris bilang Netflix's Chika. Sa mga may balak mamalengke ngayong araw, nananatili pong mataas ang presyo ng bilihin dahil pa rin yan sa mga pag-ulang dulot ng habagat. At para sa price check update, live mula sa Quinta Market sa Quiapo, Manila, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Lai, naku, bukod sa gulay, ano pa ba ang nagtaas sa presyo na dyan? Bukod sa boses ko at Mami Chiki, pati seafood, sa taas kayo, nakakaloka! Ganun talaga, masasabi ninyo. Kasi nga, di ba, ilang araw na bang umuulan? Ilang araw nang masama ang panahon natin. Natural may epekto ito sa mga mangingisda natin dahil nahihirapan silang maglayag at makapanghuli ng mga lamang dagat. Pero ito talaga, alam nyo, kanina pa tong tilapia na to eh.
Kanina pa to talaga nagpupumiglas eh. In fairness, fresh yung mga tilapia nila dito. Kaya lang sobrang naawa talaga ako sa kanila kasi gusto na nilang bumalik sa tubig. O ayan na naman. Kanina pa ako nagsha-shower ng kanilang pagpapagaspas. But anyways, Mami Chiki, bukod sa seafoods, mataas pa rin ang presyo ng gulay natin, 'di ba? So, ang seafoods, ang itinaas niyan ay mula 10 piso hanggang 120 pesos, habang ang gulay naman 10 hanggang 80 pesos ang itinaas. Simulan na natin ang rundown para mailista nyo na yung mga binabalak nyong bilihin at mabudget nyo na ang inyong mga pera. O, diba? Simulan natin ang gulay. Dati, ang pechay ay 100 to 120 pesos kada kilo. Ngayon, 140 pesos hanggang 200 pesos yan kada kilo. Ang pechay Tagalog yan, Mami Chiki. Ang Baguio beans naman, 140 pesos yan kada kilo hanggang 150 pesos kada kilo. Ngayon, 200 pesos yan kada kilo. Ang talong ay 130 pesos hanggang 140 pesos kada kilo noon. Ngayon, tumaas yan by 50 to 60 pesos. 180 pesos na yan kada kilo. Itong tatlong nabanggit natin, yung talong, pechay Tagalog at yung Baguio beans, yan yung tatlong walang pakikisama sa buhay dahil yan yung pinakang mataas ang itinaas na presyo kada kilo. Pagdating sa ampalaya, may pagka-betterness na naman tayo. Kasi nga wala sa 130 pesos hanggang 140 pesos. Ngayon, nagkakahalaga na ito ng 150 hanggang 160 pesos kada kilo. At ang repolyo naman, kung magsasabaw kayo ng nilaga, tipid-tipid ng onte, tumaas yan ng 10 to 20 pesos o 30 pesos hanggang from 100 pesos to 120 pesos yan. Ngayon, 130 pesos na yan kada kilo. Dito naman tayo sa ating seafoods. Ayan, ang ating hipon mula sa dating 450 hanggang 480 pesos kada kilo. Ngayon, 480 to 600 pesos na yan kada kilo. Ang alimasag naman, 350 hanggang 380 pesos. Ngayon, 400 hanggang 450 pesos yan kada kilo. Ang bangus naman na nasa dating 300 hanggang 350 pesos, noon ay nasa 260 pesos lang per kilo. Ang tahong, masarap isabaw yan, masarap itinola yan ngayong maulan na panahon. Mula sa 100 hanggang 140 pesos kada kilo, ngayon nasa 140 hanggang 150 pesos kada kilo. Damihan na lang natin yung sabaw, di ba? Para mas mas maging okay yung ating budget. Okay, dito naman tayo sa karne. Ang sirloin mula sa dating 510 pesos kada kilo, ngayon 530 hanggang 600 pesos na kada kilo. Tipidity na naman tayo sa paggawa ng tapa at bistek Tagalog. Ang tenderloin, nako, masarap steak yan. O, kasi malambot, hindi ba? 950 pesos yan kada kilo. At ang T-bone, kung balak nyo mag-steak, makakapag-ihaw ba tayo ngayon tag-ulan? O hindi ba? 480 hanggang 490 pesos yan kada kilo. Pero kung bet nyo naman yung bulalo, 420 hanggang 430 pesos yan ngayon kada kilo. Kausapin natin, no? Ito si Ate Jenica Palermo, ang isa sa mga may-ari ng bilihan ng isda dito. Jenica, mainit ba ulo mo? Hindi naman masyado. Pero kumusta ang bentahan? Ngayong nagtaas. Lapit tayo. Dito na lang siguro ako para. Dito tayo sa tilapiyang gustong magtilamsik ng kanyang palikpik. Ayan. Okay. Matumal po. Matumal. Ilang araw nang matumal? Wala na nagulan po, mga 2 linggo na. Oo, paano ka? Tsaga-tsaga lang po kasi yung renta araw-araw Oo, paano? Paano ka survive? Tsaga lang po. Kahit makasurvive na pambayad ng pwesto kasi back rental po Back rental? Ano ibig sabihin nun? Kahit magtinda o wala, magbabayad ka pa rin. Kaya kailangan po tsaga-tsagay na makasurvive sa araw-araw. O dati, kung anong oras ka nagbubukas at medyo mas maaga, ngayon nag-extend ka ba ng oras? Hanggang gabi. Hanggang gabi po kami dito. Di pa paano? Hindi ka pa nakakatulog masyado? Hindi po. Hindi. Iba-iba po natitindahan. Iba sa hapon, iba sa umaga. May naka-assign. O ano naman ang tipidity tips para sa mga mamimili natin? Yung talagang hindi maiwasan na, syempre, bumili ng seafoods. Paunti-unti na lang po para makabili. Kasi talagang mahal. Wala po no choice Oo. Dahil kahit kami nahirapan mamili din sa punduhan,
Eh kung di kami bibili, wala naman di kami titinda. At saka, kung hindi naman kayo magbibigay ng konting tawad man Opo, lang, wala rin hindi bibili. Diba? Kasi mahirap din ang buhay. O, sige, maraming salamat, Jenica. O, ayan, tipidin na lang natin. Kahit masakit, no? Na tayo pa yung nag-a-adjust talaga sa presyo. Ganun talaga ang buhay. Tipid-tipid na lang, makakain lang ng napakasarap na puset, o, di ba? Yung adobong puset, na lang na puset. Tapos isipin na lang natin, nagda-diet tayong lahat para sa ikapapayat natin bago magpasko. O, di ba? Yan ang pinaka-latest, Mami Chiki. Balik sa inyo sa studio. Alam mo, Lai, sanay naman tayo sa pagmahal ng mga bilihin ngayong mga panahon na ganito maulan. Pero ang tanong is, gaanong katagal ba ito mananatiling mataas? Antabayan na namin ang iyong mga report sa darating na mga araw pa, ha? Lai, maraming salamat sa iyo. Susunod, Korte Suprema, hinimok na maglabas ng resolusyon kaugnay sa issue ng wage hike sa Metro Manila. Olympian pole vaulter EJ Obiena wagi ng ikatlong sunod na ginto matapos magkampiyon sa Poland. Vacation photo si Pia Wurtzbach sa Madagascar. Bakit nga ba pinuna ng ilang netizen? Yan. At iba pang mga balita ihahatid ni Ted Filon at DJ Chacha. Ang iba pa pong mga balita at pampagana sa umaga, tutukan sa Frontline sa umaga! It's a happy and lucky day para sa mga kapatid nating namasyal sa isang mall sa Quezon City. Nakalibre kasi sila ng pork at chicken cubes. Talagang swak na swak ito para sa mas pinasarap nating chicken and pork adobo. Ang favorite adobo ko ay chicken pork adobo. At makakatulong pa yung Knorr cubes para mas sumarap pa ang chicken pork adobo natin. Buti dumating na yung Knorr cubes para sa pampasarap sa aming adobong baboy. Ito yung paborito ko laging kinakain ngayon. Speaking of favorite, tampok din dito ang Knorr-Dobo map kung saan in-explore ng mga kapatid natin ang iba't ibang luto ng adobo mula sa iba't ibang probinsya. Bonus pa ang giant Knorr-Dobo bowl na ito na naging center of attraction. Todo smile at pose ang ating mga kapatid. Ang iba nga, hawak pa ang giant chicken adobo leg na ito. Talagang sa Knorr chicken and pork cubes, panalo sa lasa, panalo sa saya. Good morning kapatid, 6:18 po oras natin. Nagbabalik ang Frontline sa umaga. Binaril ng isang security guard ang kanyang katrabaho sa Valenzuela City. Sugatan ang biktima na nagkaroon ng tama ng bala sa tiyan. At para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol de Asa. Kapitana, pakibigay yung detalye sa nangyari dito. Yes, Andre. Arestado ang isang security guard matapos itong barilin ang kasamahan nito sa trabaho. Nangyari nga ito Agosto 17, dakong 1:40 ng tanghali sa barangay Lawang Bato, Valenzuela City. Habang nagsa-chart at nagsa-cellphone ang ating biktima, ay nilapitan ito ng suspect na armado ng kalibre 38 na baril. Walang ano-ano, Andre, ay pinaputukan niya ito ng isang beses ang biktima. Kahit, Andre, may tama itong biktima, ay nagawa pa nitong tumakbo at makapagtago sa isang lamesa. Matapos ito ay nagkaroon pa ng pambuno sa pagitan ng biktima at ng sospek. At habang nagpapambuno itong dalawa, Andre, ay nagawa pang maagaw ng ating biktima ang baril nitong sospek. Sa tulong na rin ng mga kasamahan sa trabaho ng ating biktima at ng sospek, ay nagawa nilang mapigil ang kaguluhan na nangyari. At dito nga ay nagsitawag ng kapulisan ang mga kasamahan ito sa trabaho at ang biktima sa Valenzuela PNP. Agad naman nagresponde ang ating kapulisan ng Valenzuela PNP sa pinangyarihan ng insidente at agad nilang arestado itong sospek na isang 49 anyos at ito ay isang security guard sa kumpanya. Na-recover din mula dito sa suspect, Andre, ang isang kalibre 38 na baril na kargado ng isang bala at may iba pang 5 bala. At dito nga ay agad naman din na isugod ang ating biktima sa Valenzuela Medical Center na nagkaroon naman ng tama dito sa kanyang tiyan. At pag-alaman din ng ating mga kapulisan, Andre, na itong baril na ginamit ng ating suspect ay ito ay nakarehistro
ito sa isang security agency. At ang sinasabi nga ng mga kapulisan, imposible ito dahil itong suspect ay hindi naman ito under sa isang agency, kung hindi direkta itong security guard sa kanyang kumpanya. At ating nga rin nakapanayam, Andre, si Police Captain Robin Santos, ang hepe ng Investigation and Detective Management Section ng Valenzuela PNP. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Batay po sa aming investigasyon, meron na silang dating alitan nitong victim. Ang ating biktima ay sinusumbong ang gawain nitong suspect na kapag naka-duty siya bilang gwardiya ay nakainom siya. At ayan nga, Andre, hindi na sa atin nagbigay pa ng anuman pahayag itong suspect. Pero sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag ang suspect sa kasong frustrated murder at Republic Act 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ito nga suspect. At yan ang ating morning ronda. Ako, si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Laging punong-puno ng energy. Maraming salamat, Carol de Asa. Oras po natin, 6:22 ngayong Miyerkules. At doon po sa mga kapatid natin na talagang naapektuhan pa rin ng mga matinding pag-ulan at mga baha. Mag-ingat po tayo, ha. At lagi pong tumutok sa News 5 para sa mga detalye po at sa mga ulat panahon ni Tito Alvin. Maaga nang kinansela kahapon. Yes. Yung mga Malacanang. Oo. So, discretion na lang ng may mga schools kasing ganun na parang mag-online sila. Meron ding hindi na muna kasi even the teachers will have challenges also getting online. Sila din kasi, minsan sila din yung mismo mga nabaha o wala silang connection sa internet kaya nagkakaroon ng problema. That's right. Samantala, dalawang estudyanteng nasawi sa pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City kahapon. Kinalulungkot daw ng Universidad ng Pamamaril sa kanilang junior high school campus. Git ng paaralan, prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Sa ngayon, humingi silang privacy para sa mga apektado ng pamamaril. Labis namang kinabahala ng DepEd ang nangyaring school shooting. Handa raw ang DepEd na tumulong sa mga apektadong estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad. Magbibigay din daw ang ahensya ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng pamamaril. Pakiusap din ng DepEd sa publiko, iwasan ang pagkakalat ng hindi verified na impormasyon at huwag daw mag-share ng mga video at detalye ng insidente, lalo't mga menor de edad ang mga sangkot. Patay ang isang rider matapos tambangan sa labas ng isang paaralan sa Taguig. Nangyari ang pamamaril sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Malakas ang ulan nang tumumba sa kalsada ang isang dugoang motorcycle rider sa Pulong Candy Road sa Taguig nitong Lunes ng umaga. May mga tama ng bala ang biktimang si alias Makmak. Isinugod siya sa ospital pero namatay kinalaunan. Hindi nakunan sa CCTV ang mismong pamamaril na nangyari sa labas ng isang paaralan. Pero nakita ang pagtaksi ng tinuturong gunman na nakasuot ang uniforme ng motor taxi app. Mabuti na lamang daw at nagdeklara ang Taguig na walang pasok sa paaralan ng mga oras na yon. Kung nagkataon daw, maraming estudyante ang maaaring tamaan ng bala. Isang lalaki nga na nakatayo sa gate ng eskwelahan ang nasugatan sa mukha matapos na madaptisan ng bala. Sa paunang investigasyon, inabangan daw ng suspect si alias Makmak. Ito pong biktima ay lumabas para lang mag-asikaso ng kanilang tindahan. Ganong oras, habang siya ay sakay ng kanyang motorsiklo at bumabagta sa kahabaan ng Pulong Candy, ay may nakaabang na isang gunman. Inaalam naman kung konektado ang krimen sa hiwalay na kaso ng pamamaril kung saan nasawi ang kaibigan ni Makmak. Lumalabas sa investigasyon na itong nasabing biktima natin ay ito ay isang buwan daw na medyo nagtago. Lumalabas dito yung kanyang mga kaibigan na ngayon ay napaslang na ng mga nakaraang shooting namin ay ang involvement nito ay ang motibo ay illegal na drugs. May person of interest na mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kapatid, balita naman po mula sa probinsya, 5 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa San Ildefonso, Bulacan. Sa kuha ng rear dashcam ng isang sasakyan, makikita pang pumihit pakaliwa ang dilaw na truck hanggang sa mabangga.
ang sasakyang may camera. Nadamay rin ang isa pang kotse at motorsiklo. Patay sa investigasyon ng mga pulis, posible umanong nagkaproblema sa preno ang dump truck. Hindi naman nasaktan ang driver ng truck. Nasa kustudiya na siya ng San Ildefonso Municipal Police Station. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at multiple damages to property. Samantala, dinukot ang isang bagong silang na sanggol sa Pampanga. Ayon sa mga otoridad, nagpanggap ang suspect na babae na dadalaw sa nanay ng sanggol. Tiyempo namang nakatulog noon ng ginang at kanyang mister, kaya natangay ang sanggol. Sa backtracking, natukoy ang tirahan ng suspect na isang dating OFW. Agad ding nabawi ang sanggol. Inamin naman ng suspect ang krimen na nagawa niya raw dahil namatayan siya ng anak. Sasampahan siya ng kasong kidnapping at human trafficking. Mga kapatid, bagamat 3 bagyo po ang nasa loob at labas ng ating bansa, hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular na po sa Luzon at Visayas. Yan at iba pang update ihatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, saang mga lugar ang pinaka-uulanin ngayong araw? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Patuloy ang nagpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon. At kaugnay nga niyan, nakataas po ang heavy rainfall warning ng Pag-asa sa ilang lugar dito sa Luzon. Nasa red po tayo sa mga ilang bahagi ng Zambales, Cavite at Batangas. Samantalang orange warning naman tayo sa natitirang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite at Batangas. Kasama po dyan ang Bulacan. Yellow naman po tayo dito sa Metro Manila, Rizal, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Ito pong heavy rainfall warning ng Pag-asa. Ito po ay nagbabago every 3 hours tungkol sa natanggap nating pagulan at matatanggap pang pagulan. Kaya lagi po tayo maki-update dito sa Pag-asa at sa kanilang panahon up. At magpapatuloy nga ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Bahagya po yung hihina sa Thursday at sa weekend pero mananatili po yung aktibo. At sa ngayon nga, nakataas naman ang heavy rainfall warning. Nakataas naman ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa sa ilang lugar ng ating bansa. Advisory, ito naman po yung ating pagtaya ng pag-ulan sa loob po ng 24 hours na ayon sa Pag-asa. Posible po yung ating 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Yan po ay heavy to at times intense rains. O dyan po yung ating mas maraming pag-ulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Occidental Mindoro. Samantalang, posible naman yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan dito po sa mga kabundukan sa Abra, Ilocos Sur, La Union, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, kasama na rin po dyan ang Pampanga. Ito po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan. Nakataas din po yung ating yellow rainfall advisory sa mga areas ng Bulacan. Kasama po dyan ang malaking bahagi ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at itong Oriental Mindoro. Ang natitirang bahagi naman ng Mimaropa, kasama po dyan ang natitirang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon, posible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Kaya sa may mga lakad ngayong araw na ito, ugaliin po rin po natin magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Okay, Tito Alvin, tanong lang namin para mas malinaw sa ating mga kapatid, anong mga klaseng pag-ulan yung ating mararanasan today? Malakas din ba katulad ng mga naranasan natin itong mga nagdaang araw? Angela, yung ating mga pagulan ngayon ay tinatawag nating malakanaka o intermittent, paputol-putol at kung minsan, kahapon nga, sumikat pa yung ating araw. Nangyayari yan kapag nagkakaroon tayo ng breaks sa cloudiness o mga kaulapan na dulot po ng habagat. Yung ating mga pagulan dulot ng habagat ay nagsisimula kasi yan dito sa may West Philippine Sea. Para yung conveyor belt, pinapadala yan sa atin, nagsisimula muli dito at pinapadala sa atin. So may mga pagkakataon talagang tumitigil yung ating mga pagulan. Kaya tayo nagkakaroon tayo ng malakanaka, ibig sabihin niyan paputol-putol o intermittent. Pero anumang oras sa maghapon, posible tayong makatanggap ng mahina at katamtaman. At kapag meron tayong thunderstorms, gaya nung nitong nakaraang araw, severe thunderstorms po yan, galing sa isang supercell o napakalawak na thunderstorms, pwede rin po tayong makaranas ng malalakas na buhos ng pagulan na kung saan posible po yan magpabaha. Angela? Okay. Maraming salamat, Tito Alvin Pura. Tabayanan pa po ang ilan pang mga update niya mamaya. Balita naman tayo kasama si Manong Ted and DJ Chacha.
News 5. Sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Sinisisiho na naman ng mga otoridad sa lumang drainage system at dami po ng ibinuhos na ulan ang malawakang pagbabaha sa Metro Manila dahil pa rin po sa habagat. Ayon sa DPWH at sa MMDA, target nilang tapusin na ang updated na Drainage Master Plan para daw po sa Metro Manila sa susunod na taon. Balak din daw nilang magtayo ng imbakan ng tubig sa ilang pasilidad ng ating pong pamahalaan tulad sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Balak din daw ng Metro Manila Council na magpatupad ng single ticketing system sa iligal na pagtatapon ng mga basura. Samantala sa ating ulat panahon, mas lumakas pa ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos pa Hilaga sa may karagatan. Malapit po yan sa Batanes. Huling namata ng bagyo 675 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kph at magbugso na 70 kph. Mga kapatid, bukod sa bagyong Neneng, may dalawa ring bagyo na binabantayan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Cagayan at sa northeastern Mindanao. Gayunman, wala pang direktang epekto ang mga ito sa bansa. Maliban pa rin po yan sa habagat. Kaya naman suspendido pa rin ang face-to-face classes sa ilang lugar bunsod po ng masamang panahon. Kabilang po dyan ang buong Metro Manila at mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at maging sa Pangasinan. Wala ring face-to-face classes sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at sa Zambales. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, kasama rin po ang Oriental Mindoro. At sa ibang balita po naman, pinagbigyan po ng hukuman ang motion ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng oral arguments sa kinakaharap niyang kasong grave threats. Ipinababasura po naman kasi ng kampo ni VP Sara ang kasong inihain ng DOJ para pigilan ang posible pong paglalabas ng arrest warrant. Giit niya, isa siyang impeachable official. Nag-uugat po ang naturang kaso sa umano'y pagbabanta ng Vice kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa rin po sa ang grave threats sa bumubuo ng articles of impeachment. Wala pa pong pahayag ang DOJ pero una nga pong iginiit ng DOJ na hindi pinagbabawalan ng paghahabla ng kasong kriminal laban sa nakaupong Vice Presidente. Itinakda ng hukuman ang oral arguments bukas araw ng Huwebes, August 20. Samantala, suspendido po si LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chairperson Teofilo Guadis dahil yan sa patuloy na paggamit ng lumang IT system ng LTO na nagresulta sa bilyong-bilyong pisong computer fees na siningil sa mga motorista. Ayon po sa Ombudsman, patuloy pa rin ginamit ng LTO ang sistema ng Stratcom kahit napalitan na ito ng mas bagong Land Transportation Management System o LTMS. Ayon pa sa Ombudsman, pinuna ng COA ang sabay na paggamit sa dalawang sistema dahil nauwi ito sa dagdag na singil sa mga motoristang nakikipagtransaksyon sa LTO. Umabot sa lagpas 13 bilyong pisong dagdag na computer fees ang nasingil sa mga motorista mula po taong 2019 hanggang 2025. Dahil dito, pinatawan ng preventive suspension without pay ng 6 na buwan. Sina Guadis at Mendoza na parehong umupo bilang hepe ng LTO. Samantala po naman, ito po'y sensitibong balita, maselang balita at patnubay po ng magulang ay kinakailangan. 2 estudyante po ang namatay, kabilang po ang mismong gunman sa isa ho na namang insidente ng pamamaril sa loob ng campus sa Zamboanga City kahapon. Sa nilabas pong pahayag ng Education Department, lubos daw po silang nakikiramay at nababahala sa naturang pangyayari. Ito po'y kahapon lamang ng umaga. Handa rin daw ho ang DepEd at ang paaralan na tumulong sa mga apektadong estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad. Pakiusap po ng DepEd sa publiko, iwasan ang pagkakalat ng hindi beripikadong informasyon at huwag na huwag mag-share ng video at detalye ng naturang pangyayari lalo pat mga menor de edad ang sangkot. Ipinag-utos rin po ni Pangulo Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente. Nakikiramay din po siya sa mga pamilya ng mga biktima.
Kaugnay po ng balitang yan, kami po dito sa True FM, sa News 5 at sa One News ay naniniwalang dapat itrato ang mass shooting katulad po ng suicide. Itinuturing ng World Health Organization o WHO ang suicide bilang isang social concern dahil ang pagbabalita ng ganitong karahasan ay maaaring gayahin ng iba. Bilang isang responsableng media organization, kami po ay naniniwalang hindi dapat bigyan ng detalyado at paulit-ulit na pag-uulat ang ganitong klase ng pag-atake. Nananawagan din ng News 5, One News at True FM sa mga otoridad na magsagawa ng malalimang investigasyon, bigyan ng hustisya ang mga biktima at gumawa ng mga hakbang para hindi na maulit ang ganitong trahedya. Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:36. Ilang pang mga balita agad susunod na. True FM. True FM. Good morning. True FM, mga balita po naman sa lalawigan. Isolated po ang ilang barangay sa Lian, Batangas dahil pa rin sa baha. Mistulang ilog ang dating malawak na palayan na nalubog po sa tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Umabot hanggang bewang ang tubig. Sinuong naman yan ng emergency responders. Tumagal po ng mahigit 2 oras bago nila nasagip ang ilang na stranded na residente. 3 senior citizen ang nasagip mula po sa mga bahay na lubog sa baha. Kabilang po dyan ang isang pasyente na ngayon nagpapagaling sa stroke. Lubog pa rin po naman sa baha ang maraming barangay sa mga bayan po ng Dinalupihan at Hermosa doon sa Bataan. Sa drone video nga po ng News 5 ay kitang lubog sa tubig ang halos lahat ng mga kabahayan. Hindi rin po nakaligtas ang mga paaralan at mga palayan. Bukod sa baha, problema din po ngayon ng barangay ang supply ng malinis na tubig. Sa huling balita po naman, nasa 500 pamilya po o halos 2,000 individual ang kinakailangan pong ilika sa kasagsagan po ng ulan at baha doon sa Dinalupihan. At ayon po sa kanilang MDRRMO, lahat daw po ng 46 na barangay ay naaapektuhan ng baha. Huli itong naranasan noong pang taong 2014. Nagtitiis pa rin sa hindi na humuhupang baha ang mga residente. Diyan po yan sa Hagonoy, sa Bulacan. Kabilang ang lugar sa apektado kapag nagpapakawala po ng tubig ang Bustos Dam, pati kapag umaapaw ang Pampanga River. Sa isang subdivision sa Barangay Santa Monica, lumikas na po ang malaking porsyento ng mga residente. Nagkakasakit na raw kasi ang ilan sa kanila dahil sa maruming tubig. Ayon sa mga residente, dati nang tinaasan ng subdivision pero dahil sa ibang hindi na ipatupad na flood control projects, inaabot pa rin ng tubig ang matataas na lugar. Mga kapatid, dyan po sa Hagonoy ay hindi na nasisilayan ang kalsada magmula pa noon. At dyan po sa gitna-git po ng 5.4 billion pesos na flood control fund na inilaan sa naturang maliit na bayan. Lubog din po sa baha ang Apalit sa Pampanga. Sa Barangay San Vicente nga po'y maraming residente ang nakabalsa at bangka. Abot baywang sa baha ang tubig sa maraming kalsada. May baho naman na mas mataas na klase ng kolong-kolong. Sumasakay po para makatawid sa baha. Kolong-kolong ang tawag nila. Habang ang mga e-bike naman ay pinaparada po muna sa mga mataas na lugar. May mga tindahan din po na naghaharang muna ng plywood sa harapan bilang pong panangga sa tubig. May mga truck ho naman na naglilibreng sakay patungo po sa bayan ng Makabebe. Ayon po naman sa gobernadora po ng Lalawigan, balak ho nilang magsagawa daw po ng dredging sa mga ilog para dumaloy ang tubig palabas ng dagat. Samantala, gumuho ang lupa sa ilang lugar sa Zambales dahil pa rin yan sa pananalasa ng habagat. Kabilang sa naapektuhan ng Baloy Barreto Zambales Highway. Bumigay ang pader at nabuwal ang ilang puno at kable ng kuryente sa lugar. Natabunan din ng lupa ang 2 motorsiklo habang nasira ang unahang bahagi ng isang tricycle. Sa boundary ng Barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City po yan, halos lamunin ng lupa ang retaining wall. Ayon sa DPWH Zambales, hindi na nito kinaya ang dami ng tubig sa 3 linggong pag-uulang nararanasan po dyan sa Zambales. Sa Barangay Kalaklan, nagiba ang bakod ng Seria Soriano Esteban Integrated School 1. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga naturang lugar sa Olongapo. Wala namang naitalang sugatan. At mga kapatid, lagi tayo nagpapaalala ha, kapag nga po pinag-uusapan ay construction, yan man po ipagawain ng gobyerno o pribado, dapat doon tayo sa standard at hindi substandard para wala pong rimalaso ika nga sa mga waray-waray.
At kapag ang pinag-uusapan natin ng mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Yan po ay certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng kisame at dingding. J-Max light steel frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at dipo. Sabihin kaagad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang. J-Max light steel frames. Available yan sa Lexi General Merchandise. Diyan po naman sa Castilla, Sorsogon. Ayun ay talagang pagkagandang lalaki. Nasa Lexi gitna. General Merchandise, Castilla, Sorsogon. Thank you. At sa SNJ Hardware and Construction Supply, doon po naman sa Panganiban Drive, Naga City, Camarines Sur. SNJ Hardware and Construction Supply, Panganiban Drive, Naga City, Camarines Sur. Thank you. Salamat. At ang JMax ay available din in the leading depot and hardware stores nationwide. Sir Johnny Nang, good morning and thank you. At maging sa mga kawani po ng DN Group of Companies, magandang umaga po. Ma'am Donna, happy Wednesday po sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Thank you, Sister Peng. Salamat na marami ha. And of course, kay Iñaki Garcia, ang aga niyang gumising today ha, Iñaki ha. At maging kay JB, ang ating mga suki si Attorney Chod. Uy, Attorney, good morning! At kay Sek Banoy. Attorney Chod! Good morning sa lahat po ng ating katropa, ang ating pong Vroom Vroom Gang. Dumadami na kayo, Ang mga tropang hindi pumapalya kailanman, hindi sinasabihan ng excuse me, hard starting ka na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito-todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Brum, brum. Mapapa. Bravo! Katalaga! You know, bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag natin sayangin ang biyaya ng buhay. Mga ka-Bravo, let's Bravo! Bravo! Good morning din kay Sir Herman and Jason Panghulan. At sa mga kawani po ng Kaufman, ayan, samantala. Sa mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, mas magiging mahirap daw ho para sa Pilipinas na maabot ang target na 8 hanggang 9% poverty rate. Pagsabit po ng 2028 dahil sa mabagal na pag-angat ng ekonomiya at mataas na inflation. Buwaba sa 9.7% ang poverty incidence noong pong 2025 mula 18.1% noong pong 2021 kung saan tinatayang 8.8 na milyong Pilipino ang nakaalpas daw sa kahirapan. Pero babala ng mga ekonomista, maaari daw pong mabaligtad ang mga naging pag-uunlad kung mananatiling mataas ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Dagdag problema din daw ang mahinang paglaki ng ekonomiya na nagtala lamang ng 2.3% growth rate noong pong second quarter ngayong taon. Ayon sa mga ekonomista, kailangan daw pong maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino at makalikha ng mas marami at mas mataas na sahod na trabaho para maipagpatuloy ang pagbaba ng kahirapan. Samantala, lumalala ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid matapos maraming power plant ang mag-offline. Isinailalim po sa red alert ang Visayas Grid ng 6 na oras kahapon. Nasa 28 power plant ang naka-shutdown habang 13 pang limitado ang kayang ilabas na kuryente. Dahil po dito, mahigit 830 megawatts ng kuryente ang hindi magamit ng Visayas Grid. Ayon sa NGCP, kabilang sa mga dahilan ng pagka-offline ng malalaking coal plant na TVI-1 at TVI-2 at limitadong supply ng kuryente mula po yan sa Mindanao. Sumampa po naman sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga bagyo sa ating agrikultura.
Sa pinakahuling datos po ng Agriculture Department na itala sa 1.4 billion pesos ang pinsala ng masamang panahon sa ating agrikultura. Nasa 774 na milyong piso ho ang pinsala sa bigas. Lagpas po naman 454 na milyong piso ang pinsala sa high value crops at higit na 74 na milyong piso naman sa ating pong maisan. Umaabot din po sa 59 na milyong piso ang halaga po ng pinsala sa irrigation facilities. Nasa 6 na milyong piso naman ang lugi sa sektor ng fisheries at doble naman ang pinsala sa livestock. Samantala na ibalik na po ng Meralco ang kuryente sa halos lahat ng lugar na naapektuhan po ng habagat. Ayon sa Meralco, nasa 2,000 mga customer na lamang nitong Martes ng umaga ang nakaranas ng pagkawala ng kuryente. Mula po yan sa 10,000 mga customer na nag-ulat ng power outage noong Lunes. Karamihan sa mga natitirang apektadong customer ay nasa Cavite at Quezon Province. Tiniyak po ng Meralco na sinisikap na ng mga tauhan itong maibalik ang kuryente sa lahat ng customer sa lalong madaling panahon. Hindi po lamang tahanan at lupang taniman ang pinangangambahan pong mawala sa Aita community sa Kapas Tarlac oras na itayo ang sinasabing Pac Silica Hub. Nangangamba rin po ang mga taga roon sa sitio Sapang Kawayan sa barangay Aranguren na mawalay ho sila sa kanila pong ancestral burial ground at mga dekada na pong institusyon sa kanila pong komunidad gaya po ng simbahan kung itutuloy daw ho ang pagtatayungan ng Pac Silica. Ayon po sa isa sa mga taga roon, ginamitan po ng bulldozer ang libingan ng kanyang mga kamag-anak at pinangangambahang ito rin ang kahihinatnan ng ilang pang mga libingan. Malaking dagok din daw ho para sa kanilang komunidad ang posible hong epekto ng Pac Silica sa kanila pong pagsasaka na siyang kabuhayan ng ilang pamilya sa mga nakalipas na dekada. Alas 6:49 ang ating pong tamang oras ngayon. Mga balita po naman sa ibayong dagat. Nagpahaging po ang bansang Iran at Amerika kaugnay sa hindi pagpapalawig ng kasunduan sa usaping pangkapayapaan sa mga nasabing bansa. Nag-ugat yan matapos mapaso ang 60 araw na Memorandum of Understanding o MOU. Isang hakbang tungo sana sa pagtatapos ng gera sa pagitan ng Washington at ng Tehran. Sa isang pahayag, iginiit po ni Iranian Foreign Ministry spokesman Esmail Bagay. Lumabag daw ang US sa nasabing kasunduan, bagay na maituturing daw na invalid o walang bisa ng kasunduang ito sa panig po ng Trump administration. Una nang nanawagan ng Iran sa Amerika na abandonahin ang mga barkong pandigma sa kontrobersyal na Strait of Hormuz at bayaran ang pinsalang iniwan ng puwersa ng Amerika sa Iran. Sa kaugnay po namang balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na wala na rohong anumang pulong o negosasyon ang kanyang kinatawan doon sa Iran. Pero sa kabila niyan, binigyan din po ni Trump na nanatili pa rin daw pong umiiral ang mga barkong pandigma ng kanyang puwersa na nakaharang sa mga pantalan sa Tehran. Una nga pong sinabi ng Pangulo na bukas para sa lahat ang pinag-aagawang Strait of Hormuz. Samantala sa ibang balita, umabot po sa 70 ang patay matapos ang malakas na magnitude 7.7 na lindol sa bansang Indonesia. Ayon kay Father Rahman, ang tumatayong head ng search and rescue efforts sa bayan po yan ng Maumare, nananatili pa rin ang isinasagawang pag-recover sa ibang mga biktima ng lindol. Dumating naman po sa Jakarta ang mga ayuda at iba pang tulong para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Unang nagdeklara ng state of emergency ang lalawigan ng East Nusa Tenggara, kasunod po yan ng lindol. Samantala, 3 ang sugatan matapos po naman na yumanig ang magnitude 4.7 na lindol doon sa Espanya. At ayon sa report, naitala po ang pagyanig sa bayan ng Granada noong pong Martes. Sa lakas nga ng lindol ay ilan sa mga gusali ay napinsala. Patuloy pang inaalam ng Spanish authorities ang lawak ng pinsalang iniwan ng nasabing pagyanig. Aabot naman po sa higit 300 bumbero ang tulong-tulong sa pag-apula kasunod ng mapaminsalang wildfire sa bansang Serbia. Sa report, aabot sa 3,500 ektarya ang apektado ng sunog. Unang nagsimula pong trahedya nitong July 26 at simula niyan patuloy sa pagsugpong mga bumbero, partikular sa Deliblato Sands. Wala namang napinsalang kabahayan o istruktura sa nasabing sunog. Mga kapatid, energy, energy, energy! Salamat Lord sa ating pagkakataon na makapaglingkod sa bayan sa pamamagitan po ng ating paghahatid ng mga balita sa News 5 sa True FM. Ngayon, handa na ba kayo sa mga fans ni Nanay Christy Fermin? Ito na po ang ating Entertainment News!
Naglabas, naku po kung may sama ng panahon, ito naman sama ng loob ang ilang pong artista dahil nga sa nararanasang pagbaha sa ngayon. Para kay Gerald Napoles, napagtanto niyang ang kahulugan daw ng flood control ay buhay natin ang kokontrolin ng baha. Galit naman ang nararamdaman ni Thea Tolentino dahil sa paulit-ulit na nangyayari. Panawagan niya po sa mga botante, gumising na at huwag bumoto base sa apelido, alyansa o mga pangako. Si Mama Pokwang, 3 oras na traffic sa daan at muntik ngang hindi makaabot sa Cinemalaya awarding. Ligtas naman ang aktres at siya pa nga ang naging Best Actress. Kumbaga ikaw ay best maximum tolerance, Ate Pokwang. Tama. Good morning, Mamang. Always watching yan sa kanyang tahanan. Sino na po naman ng aktor na si Michael Flores ang lokal na pamahalaan kaugnay po sa delayed na pagsuspinde ng klase bunsod po ng masamang panahon. Sa kanyang Facebook post, ginit niya na gabi pa lamang malakas na ang ulan kaya dapat daw gabi pa lang ay sinususpinde na ang klase. Sabi niya sa LGU, common sense na lang. Dagdag pa daw po ni Michael, ilang ulit umanong pumalpak noong nagdaang linggo sa pag-aanunsyo ng class suspension. Nasa eskwelahan na raw ang mga bata, doon pa raw ho nagkakansela ng pasok. Sobrang hassle para sa kanilang mga magulang na magsundo at maghatid sa gitna po ng baha. Hirit pa ng aktor, ipaayos ang mga palpak na flood control projects. Huling linya niya, sentido común naman. Naku po, galit na mga artista ha. O ito naman, ipinagtanggol ng netizen si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach laban po sa isang nag-comment na pinuna ang pagbabakasyon ni Miss Universe sa gitna ng baha nga po na nararanasan sa Kamaynilaan. Sa post ng asawa ng Miss Universe na si Jeremy, ibinahagi niya ang kanilang vacation photo sa Madagascar. Binaha naman yan ng komento sa isang netizen, bumabaha raw sa Maynila ngayon at quote-unquote, konting pakiramdam naman. Pumalag po ang ilang fans. Hindi raw kasalanan ni Pia na baha sa Pilipinas. Ang dapat daw sisihin ay ang mga nasa posisyon na responsable sa mga palpak na flood control projects. No comment ang mag-asawa po dyan. And again, ang ating pong dictum po sa mga ganyan. Alright, no post, no reaction, no comment, peaceful life. Samantala po no naman. No social media, no problem. Like Ted Pailon. Di ho ba? Naging madamdamin po naman si Anne Hathaway matapos po siyang hirangin bilang isang Disney legend. Sa kanyang acceptance speech, sinabi po ni Anne, si Andy ba ito? Hindi, si Ma'am Andy pala. Good morning, Ma'am Anne. Good morning po sa inyo, ha? And happy breakfast. Opo, siya daw po isa sa pinakamapalad na tao sa mundo. Nagbalik tanaw po siya sa mga role na ginampanan niya tulad ng pagiging Princess Mia sa The Princess Diaries at Andrea sa The Devil Wears Prada. Nagpasalamat din po ang Oscar-winning actress sa kanya pong pamilya at mga taong naniniwala at sumusuporta po sa kanya. Hello, Anne! Anne Hathaway, close kayo? Si Andy. Hindi naman si Andy Lim yan, no? Yung Andy na binabati mo, Andy lang. Okay. O sige. Ito naman, naku, magugustuhan mo ito. Mahilig ka sa action eh. Makakasama ni Chris Hemsworth sa third installment ng action film na Extraction, ang Korean star na si Ma Dong-seok. Kinumpirma po yan ng management agency ng Korean actor. Bago po yan, unang inanunsyo na kasama sa mga bida si Dong-seok sa spin-off naman po ng pelikula na Taigo. Susundan ang third installment ng buhay at mission against crimes ng mercenary na si Tyler, played by Chris. Target po yung maipalabas sa susunod na taon. Alright, alas 6:56 po ang ating tamang oras ngayon. Kuya Al Mendoza, tulog ka pa rin? Kasi nga nag-uulan. Ang sarap humilata, ha? Manong Tuts, eto na ang ating Sports 5. Patuloy po ang mainit na kampanya ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Wagi ng kanyang ikatlong sunod pong ginto ngayong 2026 season si Obiena. Nakuha niya ito sa kanyang sa Golden Sand 2026 po doon sa Poland. Nagtala po ng 5.91 meters. Aba, opo, para nga sa ikawalong ginto niya ngayong pong 2026 season. Ito ang pinakamataas na naabot niya sa loob ng 2 taon at ang panibagong record sa naturang torneo. Unti-untihong bumabalik ang dating form ni Obiena nung siya pa ang world number 2. Sa ngayon po ay nasa world number 13 siya pero iniunti-unti niyang bumalik po sa top 10 o sa top 8.
para makapasok sa kauna-unahang World Athletics Ultimate Championship sa susunod na buwan sa Hungary. Galing, husay. Dapat malakas arms mo tsaka core mo dyan, ano? Samantala, ito naman, laglag po si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open sa Amerika. Hindi niya napatumbang Amerikanang si Amanda Anisimova. Nanalo sa unang set si Alex pero bigo siyang madalang momentum sa ikalawang yugto. Sa third set lamang po ng 2-love si Alex pero nabitawan niya ang bentahe. Laban po yan sa world number 10. Final score 4-6, 6-4, 6-2. Matapos ito, nakatuon ang pansin ni Alex sa US Open, ang huling Grand Slam na kanya pong sasalihan ngayong taon. Gaganapin po yan sa katapusan ng Agosto sa Queens, New York. Opo, sorry po, napapagod rin ha. Tuloy-tuloy ang kanyang torneo pero bata pa itong ating pambato. Mahaba-haba pa ang biyahe nito. Go Alex, go! Hindi po naman nakadalo sa ensayo ng Gilas Pilipinas si naturalized player Justin Brownlee noong Lunes. Sa report ng Spin.ph, nakatakda dapat bumalik sa Pilipinas si Brownlee noong Linggo mula sa Amerika. Sa kabila nito'y tiwala raw si Coach Tim na makakasama sa koponan si JB sa mga susunod na araw. Bumalik po ng Amerika ang ating pong President Ginebra import matapos po ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para nga magpahinga at mapagaling ang kanyang hamstring injury na kanyang nakuha noon po sa PBA Commissioner's Cup. Samantala po naman, ibinahagi po na Samahang Basketball ng Pilipinas ang kuha kay Big Man Kai Soto sa naturang ensayo. Nagbabalik po sa pambansang koponan si Soto matapos ang halos 2 taon. Lalabanan po ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran on August 30 sa ika-4 na window ng World Cup Qualifiers. Bumigay ang Gilas Pilipinas Women sa unang laro sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. Nabitawan ng Gilas ang 15 puntos na bentahe po sa second half bago kalaunay matalo sa bansang Mexico. Final score 61-58. 10 pa lamang ang Pilipinas sa huling 6 na minuto bago ang rally ng Mexico. Dahil po dito must win ang Gilas Women kontra sa world number 7 Canada sa Huwebes. Ginagana po ang Pre-Olympic Qualifiers sa Guadalajara sa Mexico. Ipinagpaliban po naman sa Nobyembre 2027 ang kauna-unahang Esports Nations Cup. Inanunsyo ito ng The Esports Foundation sa gitna pa rin po ng sigalot sa gitnang silangan. Nakatakda po sanang ganapin ang torneo sa Riyadh mula November 2 hanggang 29. Lalaro rito ang national teams na higit sa 100 bansa. Tampok dito ang 16 na laro gaya ng League of Legends, Valorant, Counter-Strike, Dota 2 at Mobile Legends Bang Bang. Ayon sa The Esports Foundation, gusto nilang maganap po ang unang edisyon ng torneo sa maayos na kondisyon. Kondisyon ba kayo sa ating mga kabady sa TV5? Abay, time to say goodbye. Naku, ang bilis naman. Yan o, Oo, sakto alas 7. exact. Mukhang tiniming mo talaga, partner. Ayaw naman. Pero eksakto, alas 7 nga po ng umaga. Kami magpapaalam na dito sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Bago po kami mag-goodbye. Goodbye ni Manong Ted. Good night. Anong good night? Good my. Sabi ko, good my. Hatid po sa atin ang oras na yan ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostream plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin po online www.ultabio.shop. Pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. Lalo ngayon ang lakas ng ulan para po masarap pa rin at mahimbing ang tulog natin sa gitna po ng daming problemang kinakaharap ng bansa natin at tayo mismo. Ulta Bio para sa inyong lahat, mga kapatid. Available po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Subukan nyo na po ang kanilang trial pack. Batiin na rin natin kahapon, belated happy birthday sa napakagandang fiancé ni Andre Felix, ang iyong inaanak. Aanakin mo sila sa kasal soon. Si Pawi, birthday niya kahapon. Happy birthday, Pawi. At bukas, si Ma'am Shena Olaso. Advance happy birthday, Ma'am Shena. Alright. Happy birthday. Magbabalik po kami bukas, araw na ng Huwebes. Balik sa ating mga kapatid dyan sa Frontline sa umaga. At maraming salamat, Tito Ted at Tita Chacha. Ito pa ang ilan pa nating mainit na balita at paandar ngayong umaga. Malaking bahagi ng Batangas nakakaranas din ng walang tigil na pagulan. Ilang lugar pa sa probinsya may mga banta ng malawakang pagbaha. Halos lahat ng mga barangay sa San Simon sa Pampanga, 2 linggo na pong lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
Residente patay sa landslide sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Ilan pang lugar sa probinsya binaharin. Ang sitwasyon ng mga kapatid naman nating commuter sa Quezon City, lalo na po sa bahagi ng Quezon Ave. Iuulat naman sa atin ni Traffic Tito Mondi Lopez, maya-maya lamang live. Sakto sa pagdiriwang ng buwan ng wika ang pagalingan natin, Pinoy na Pinoy, sa pag-indayog sa ilang katutubong saya. Abangan yan sa Galing Mo Kapatid. Para sa iba pang update at pampagana, tutok lamang sa Frontline sa Umaga. Time check, kapatid, 7:09 in the morning. Nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Patay ang isang residente sa landslide sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nangyari ang pagguho sa barangay Sinandigan. Nagtulong-tulong ang mga rescuer at mga residente sa paghuhukay. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa mahanap ang 34 anyos na biktima na nadaganan ng pader at lupa. Naisugod pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Binaha rin ang National Road sa Mamburao. Nakakadaan pa rin naman ang mga sasakyan pero hirap sa pagtawid ang ilang motorsiklo. Na-stranded naman ang dalawang lalaki sa Kaguray River sa bayan ng Magsaysay. Nangunguha raw ng kahoy ang mga biktima nang biglang tumaas ang rumaragasang tubig. Agad namang rumisponde ang mga rescuer at nasagip din ang dalawa kalaunan. At para po pag-usapan yan, nasa linya ng telepono si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Governor Dolor. Thank you for joining us. Good morning po. Morning, sir. Good morning po. Good morning po sa ating mga kababayan. Yes, Governor, hingi lang po kami ng update sa inyo dyan po sa sitwasyon sa inyong lugar. At ano pa rin po yung mga lugar na apektado ng baha? Awa po ng Diyos, nagpakita na yung araw, bagaman hindi pa ganun katindi yung sikat, pero better, a lot better than yesterday. Generally, cloudy skies na lang po. May manakanakang pag-ulan. The last reported rain showers around 4 o'clock in the morning kanina. We have 69 barangays na naging flooded, ma'am, simula nung 2 days ago hanggang kahapon. Mostly naman po ay nagsasubside na. Affected niya 7 municipalities. Sa kasalukuyan, ma'am, yun yan, banggit nyo kanina, meron kami isang nakakalungkot na casualty kahapon na natabunan ng pader at landslide sa Puerto Galera sa Barangay Sinandigan. At nagkaroon pa rin, ma'am, ng iba pang landslide sa iba pang areas. We have 12 areas sa buong province na nagkaroon ng landslide. Sobrang tagal, ma'am, ng ulan. So, naka-apekto, ma'am, talaga yun sa soil namin at yun na, nag-result sa pagkamatay ng isa namin kababayan. Nagkaroon din kami ng nagkaroon din kami ng marami ang directly affected na population, around 17,500 na directly affected. Bukod pa, ma'am, yung collateral dahil hindi makalusad sa kalsada dahil kahapon several parts of the Strong Republic Nautical Highway, yung National Highway, became unpassable for almost more than around 12 hours in the whole day. Medyo mahaba-haba naman yun. Except for the vehicles na malalaki, yung mga light vehicles ang talagang hindi nakakadaan. Ngayon naman po, yung Strong Republic Nautical Highway can be passed na. Gob, I do remember last year, nung pumutok yung flood control scandal, parang ground zero yung Oriental Mindoro at nagre-reklamo nga kayo very publicly last year dun sa mga apparently ghost projects at mga proyekto na hindi man lang kino-ordinate ng DPWH sa inyong opisina. Yung mga flood control projects po ba sa inyong lugar suspended pa rin o ito po'y umaandar na? At kamusta po ang mga project na yan? Actually, yun po sana yung sagot sa tanong na binabaha kami ng for the longest time. So with around 40 billion, sana solve na namin yung problem sa flooding. At particularly dun sa catch basin namin yung Nauhan, Calapan, Baco area kasi ito yung ground zero talaga ng flooding lagi. Yung tatlong bayan na yan hanggang Victoria.
Kaya lang po, nung pumutok nga yan, nandun pa rin yung problem na hindi tinapos ang mga projects, mga substandard projects, may ghost project, na inaasahan sana namin na ito ay magpatapos. Kaya lang dahil sa polisiya, sinuspindi po kasi ito after that issue. Hanggang ngayon, hindi pa po nag-resume ulit ang paggawa. Bagaman yung ibang portion dito, ang alam ko po, nagkaroon na ng agreement. Narinig ko po sa DPWH regional office na nagkaroon na ng agreement or directive na iti-terminate o iti-terminate na yung ibang kontrata, and then they're going to procure again. I don't know how they will procure it, and gagawin na siya ulit. Actually, nung huling bumisita si Sec Deans dito last year, pinag-usapan namin dito sa portion ng Nauhan Victoria on the left side, if you're facing the river, tatlong major gaps yung nire-request sana namin na ma-close. Ang amin lang request, you may use the flood control funds. However, una sana sumunod sa master plan. Ngayon naman may existing ng master plan. Pinaaral din ng DPWH. Sila din naman nagpaaral nito using a World Bank project, World Bank fund. Sana lang ako gamitin ito. Ikalawa, yung identified na namin na gaps, unahin sana yon. Kasi, alam mo yung water, pag rumaragasayan, tapos may mga gaps ang flood control, hahanap yan ng butas. Remember, yung concentrated water, it will produce power. Kaya laging flash flood. Pag dumating sa kapatagan, pag dumating sa areas ng palayan ng mga bahay, kasira talaga siya kasi flash flood, hindi siya yung ordinaryong dahan-dahan lang na tumataas sa tubig. Yun nga yun eh. Kung tatanungin ako ngayon, anong tulong kailangan namin? More than anything else. Sana natapos na ito. Ngayon, budget season, Ed and Angela. Budget season na naman. Sana hindi ganun kadali makalimutan ng bayan. Na may problema pa rin. Hindi na ako ngayon particular masyado doon sa kasuhan kasi it has been going. So, it's going on. So, let the course of let the wheels of justice take its course. However, habang nagkakagulo sa usapin ng legal, usapin ng accountability, nananatili pa rin kaming lubog sa tubig. Akin naman, sana nasasabayan na while they're doing the investigations and the prosecution, sana nasasabayan ng pagsusolve ng problem. For example, ako, haharap na naman ako sa Sandigan for the second time around for the prosecution of another case against the accused. However, yung bayan namin lubog pa rin. Oho. Pero Governor, bago ko po kamustahin yung ilang pong residente po dyan sa Mindoro, tanong ko lang din po kung may data po tayo, kung ilan po ba dapat yung mga flood control projects na yon na sana po ay nakatulong nitong mga nagdaang mga pag-uulan? Malaki pa ma'am, actually. Malaki pa po. Tingin ko nga ma'am sa nangyari, lalo na sa dinisign nila, kahit ulit 20 bilyon, hindi siya kakasya. Pero kung ginawa nila, yung request natin na ang design sana mas maliit, mas payat, mas mura, pero mas matibay. Enough sana more or less yung 40 billion na nakalaan last 3 years, last 4 years. Kaya ngayon po, panawagan, at least unahin muna yung tatlong gaps, lalo naman doon sa area ng Alcate, Bagong Buhay, Tagumpay, Malvar, sa area ma'am ito ng Nauhan, doon naman ma'am sa area ng Baco, yung Lungos River at saka yung Alag River, sana maayos din. At siyempre ma'am, ang problema, sasabayan din ma'am ng paglalagay ng flood control, pero yung dulo naman parang imbudo, masyadong silted yung river, kailangan din ma'am siyang i-desilt. Kailangan, kasi para yung tubig from the mountain, dire-diretso ma'am ng dagat. Tapos yung gitna naman, ako napapasalamat ako kay DPWH sa pag-uusap namin sa Sectors last time. Kaya lang, di pa po nare-release totally yung fund. Naglalaan sila dapat na 102 million para dun sa paghuhukay ng upstream going to the midstream ng river system para yung inner third sana ng river system malalim. Para yung tubig, kahit hindi pa yari yung flood control sa magkabilang side, meron silang parang highway na dadaanan. Kasi ngayon, kung titignan niyo yung river from above, masyado ma'am siyang malikot yung kanyang water, umanap na ng iba't ibang direction dahil nga sa tagal na ng pag-siltation ng area. Gob, of course, we understand naman na naglagay ng moratorium dun sa mga flood control projects last year dahil dun sa scandal nga. Ang laki-laki ng scandal. Pero I'm wondering lang, don't you think it's
it's been too long already na dapat isang taon na eh. Dapat within that 1 year, yung national government kahit papaano naayos na yung sistema at yung proseso para maipatupad na o para umusad na yung mga flood control projects na kailangan ninyo. Otherwise, you're waiting for Kingdom Come. Yes, sir. Actually, ang naging problema kasi, Sir Edsan, noong pinapapirma sila para mapabilis na yung process, pinapapirma yung mga contractors, sino yung pipirma ng affidavit na ang ibinaon lang nila ay mababa kumpara doon sa nakalagay sa design. Walang pumirma. Siyempre, that's an admission already. Yeah. How many flood control projects, sir, ito? Kaya nasabi namin, tama yun, isuspend yung lahat ng existing na project, pabalik na lang ang gawin, backtracking. Tapos from there on, after suspension, yung tira na pera, i-rebid nila kung kinakailangan at gumawa ng bago. And I think nasa right direction naman sana yung ginagawa ngayon ng DPWH. Nasa right direction, yun nga lang sa takot. Dahil, siyempre, una yung mga malalaking qualified, lahat ito banned kasi may problema. Yeah. May ilang qualified na maaayos, natatakot namang gumawa. Baka sumabit. Dahil yung accountability mo later problema kasi ang sasaluhin mo lamang dito ay tirang pera, tirang program. Okay. Yun sir ang problema ngayon. Opo. Well, Governor, we wish you luck at naway umusad na yung mga proyekto sa inyong probinsya. At ang laki ng problema ninyo. Yun din po ang kailangan namin sa panahong ito. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Oriental Mindoro Governor Dolor. Nagdulot po ng pagbaha ang walang tigil na ulan sa Batangas sa bayan ng Lian. Umabot na sa 300 individual ang lumikas. At live po mula sa Lian, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kamusta ang inaasahang lagay ng panahon dyan ngayon sa Lian? Andre, actually, bago tayo umere ay pabugso-bugsong yung malakas na ulan. Nasa ilalim ng red warning ang 5 lugar dito sa Batangas, kabilang ang bayan ng Lian batay sa heavy rainfall warning. Nasa ilalim din ng red warning ang Nasugbu, Tuy, Balayan at Calatagan. Pinangangambahan ang mga pagbaha sa mga lugar na ito dahil nga sa epekto ng bagat. Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa halos buong lalawigan ng Batangas. Ipinatutupad ngayong araw ang modular distance learning para sa mga mag-aaral. Kumpara kahapon na walang tigil ang ulan sa malaking bahagi ng Batangas, ngayon naman muling dumilim o yung panahon ngayon dito sa base observation natin. Kanina nung mga bandang 4:00 ng madaling araw ay tumigil na yung ulan. Ngayon naman ay muling naging makulimlim yung panahon. Sa kabila niyan, mabagal ang paghupa ng baha gaya dito sa Sarsoso Street dito sa barangay San Diego sa bayan pa rin ng Lian. Isa ang coastal barangay na ito sa mga apektado ng baha. Andre, kung makikita mo nga sa likuran ko, ito ng mga residente. Malapit dito sa kinatatayuan namin ay umapaw yung tubig sa ilog. At sa ngayon, ito yung sinusuong ng mga kapatid natin. Sige po, okay lang po. Ito yung sinusuong ng mga kapatid natin dito. Mataas pa yung baha. Mami, good morning. Gio po from News 5. Gaano pa kalalim yung baha doon sa inyong lugar? Malalim pa. Oo. Hanggang saan? Hanggang saan? Lang naman, kumati na siya. Mamaya, pataas na alin. Tinuturo ni Mami na abot pa ng tuhod. Tama po? Mhm. Gaano po kahirap yung sitwasyon sa inyo para po sa inyo? Napakahirap po. Mga basa na lahat ang mga gamit. Hindi higaan, paninda, kaunti. Ito, Andre, saglit lang tatanungin lang. Saan punta? Mamimili na kaunting pagkain. Mga supply sa bahay ninyo. Okay. Pangalan na lang po? Dito Celso. Okay, maraming salamat, sir. Salamat, ingat po. Maraming salamat. So sa ngayon, Andre, nasa 11 yung designated evacuation center dito sa bayan ng Lian. At simula nga kahapon ay halos 100 families o katumbas yan ng mahigit na 300 residente ang pansamantalang dinala sa mga evacuation center. Wala po dito muli sa bayan ng Lian. Balik sa iyo, Andre. Gio, maganda. Nakausap po yung mga kapatid natin. No? Isang mabilisan lang, Gio, yung mga iba pang kapatid natin. Ano ba yung mga hinaing nila o pangamba nila? Dahil mukhang tuloy pa rin ng buhay. Ito, bumibiyahe ngayon na nakausap mo ngayong umaga.
Oo, sa kabila nga na yung pangiti-ngiti lang yung mga residente dito, syempre yung pinakapangunahing pa rin nila, masolusyonan na yung mga pagbaha dito sa lugar dito kasi may malapit na ilog dito. So something yung panawagan nila, may infrastructure, effective infrastructure, parang hindi na umapaw yung ilog o kumbaga madala doon somewhere yung tubig baha. At kasi ito parang main road ito, Andre, kanina may isang Putol na pero maraming salamat sa... Ito yung pinakapangunahing panawagan ng mga... Gios, pasensya na pero thank you sa update mo at dun sa mga kapatid natin dyan. Ingat! Live po mula sa Lian sa Batangas, Gio Robles. 2 linggo nang apektado ng baha ang halos lahat ng barangay po sa San Simon, Pampanga. Bangka na lang ang nakakadaan sa ilang kalsada. Live po mula sa Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, good morning kapatid. Kamusta ang lagay ng panahon natin dyan? Dimples, maya't maya ang malalakas na buhos ng ulan dito sa San Simon, Pampanga. Nananatili ring lubog sa baha ang bayan. Ayon sa MDRRMO ng San Simon, malapit sa Pampanga River. Sa Barangay San Pedro, umabot sa 7 hanggang 8 talampakan ang taas ng baha. Bahagya naman daw humupa ang baha pero not possible o di pa rin ito nadadaanan ng mga sasakyan. Bangka pa rin ang nagsisilbing transportasyon. Sa obserbasyon ng mga otoridad sa San Simon, medyo mabagal daw ang pagbaba ng level ng tubig, partikular sa mga barangay ng Santa Monica, De La Paz, San Pablo, Libutan at San Isidro. Di gaya ng dati na una pang makaranas ng baha ang mga barangay na malayo sa ilog. Posible raw na may mga daluyan ng tubig ang nabarahan at dahil na rin siguro sa pagkababaw ng mga sapa na kulang sa dredging. Nasa 30 pamilya o 300 pamilya ang inilikas dito sa San Simon. Sa kalahati ng bahay ang taas ng tubig. Sa Apalit, Pampanga naman, mga balsa at bangka na ang mas madalas makita sa Barangay San Bewang na kasi ang baha. Sa bayan naman ng Makabebe, puro bangka na rin ang nag-aabang ng mga pasahero. Hiling ng mga residente, magkaroon na sana ng maayos na daluyan ng tubig para mabilis na humupa ang baha sa kanilang lugar. Ayon sa Pampanga Provincial Government, below sea level ang bayan ng Makabebe at Masanto doon ang baha. Plano nilang magsagawa ng dredging para dumaloy ang tubig palabas sa dagat. Dimples, dito naman sa San Simon, posibleng katapusan na ng ng Setyembre, tuluyang huhupa ang baha kung magpapatuloy pa ang malalakas na ulan sa mga susunod na linggo. Kaya naman patuloy lang ang kanilang pagmomonitor sa lagay ng panahon at level ng baha sa kanilang lugar. Rito, balik sa inyo. Dave, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. At syempre, isang pagbati mula sa amin dito sa Frontline sa umaga. Birthday na birthday mo, Dave. Nandyan ka. Nag-iisa ka. Salamat sa serbisyo. Happy birthday, Dave Abuel. Pinahamuli ang ilang barangay sa Dinalupihan, Bataan dahil po sa malakas na ulan. Live naman mula sa Dinalupihan sa Bataan, nasa frontan ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, good morning kapatid. Yung nakikita natin yung taas ng baha dyan, pero pakikwento sa amin, pakidetalya, gaano ba kalala ang baha dyan? Yes, Andre, muli na namang inulan ang malaking bahagi ng Bataan sa Magdamag matapos nga mag-anunsyo rin ang pag-asa ng red rainfall warning. Kaya ang resulta, mabilis na namang pagbaha. Bumuhos na naman kasi ang malakas na ulan sa Bataan gaya sa Mariveles simula alas 11 kagabi. Sinasabayan pa ito ng malalakas na hampas ng hangin. At hanggang ngayong umaga, wala pa rin tigil lang hanggang katamtaman na lakas ng ulan sa Dinalupihan. Pero ang malala, mabilis na namang binaha ang maraming kalsada. Kabilang dyan ang Padre Dandan at Sobrevilla Streets, Dinalupian Florida Blanca Access Road, Santo Niño Highway, pati na ang Pitat Sapang Balas Tunnels. Sabi ng Dinalupian LGU, bukod sa ulan, nagpapabaha rin ang mga tubig na nanggagaling naman sa bundok.
Andre, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng konting situation or kung saan kami naroon dito sa Barangay Santa Isabel. Nasa tapat lang kami halo. Elementary school dito sa lugar, pero sa ngayon wala namang pasok face-to-face ang mga estudyante at awa ng Diyos, yung mga classrooms naman daw dito sa school talagang elevated na o mas mataas na kumpara ng mga nakaraang taon kaya hindi rin inabot ng baha. Pero yung dadaanan kung sakasakali magbabalik eskwela ng mga estudyante, ganito ho, aabot hanggang tuhod pa rin ang lalim ng tubig dito sa isang eskwelahan. Ginawa na ring evacuation center itong katabing covered court ng paaralan para hindi na talaga kinaya yung taas ng tubig sa kanilang mga bahay. Mabagal-bagal yung paghupa ng baha dito sa lugar kasi kahapon pa kami nandito, mataas pa rin ang tubig. Kung kahapon, oras lamang inabot sa ilang barangay dito sa Dinalupihan at humupa na matapos wala na talagang ulan buong araw na nalasa, ngayon na mahina hanggang katamtaman ng patuloy na nararamdaman dito sa malaking bahagi ng Dinalupihan, baka abutin daw ng 4 na araw o hanggang 1 linggo bago totally mag-subside ang baha dito sa ilang areas ng Dinalupihan. Andre. Mon, maraming salamat. Ingat ka dyan. Live mula sa Dinalupihan, sa Bataan. Mon Gualvez. Ang biyahe sa EDSA Quezon Avenue matapos ang pagkulan, silipin natin kasama si Traffic Tito Mondi Lopez. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa Umaga. Traffic update po ulit tayo, mga kapatid. Muling inulan ang mga kapatid natin commuter sa EDSA Quezon Avenue ngayong Wednesday morning. Commute-tahan tayo dyan kasama ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, good morning muli. Marami pa bang mga commuter dyan? Kahit na maulan, nakikita ko may dala pa rin mga payong. Very good. Kamusta ka dyan? Yes, Mami Tricky, ito na Team Commute na nabutan na napakalakas na ulan. Kaway-kaway po, sabay. Ito Mami Tricky, speaking of mga commuters natin, kita po natin ang baksak ng buhos ng ulan dito, biglaan po. Pero kanina mga 6:52 pa yung nagsimula hanggang ngayon, damang-dama pa rin namin dito yung lakas ng ulan. At hindi lang lakas ng ulan, pati yung hangin na talaga yung mga kable, pati yung mga tarpaulin nga dito, ang papasin nyo, yung mga ibang billboard na tinanggal natin, itong nasa tapat nga natin. Sabi nung nakausap natin yan, baka maya-maya rin, pag di pa tumigil po itong malakas na ulan, patanggal na rin po nila. At yung mga commuters natin na dito, pit natin dito, ang ginagamit nila itong footbridge ng Quezon Avenue, yung mga galing po sa monument, galing sa Commonwealth na bumababa dito. Kasi, ayan, kita nyo, kahit nakapayong sila dito, Mami Chiki, hindi nakakayanin kasi napakalakas ng hangin. Ayan, kita nyo. Kaya po, yung mga malilit na payong na talagang hindi sapat para takpan yung kailangang sarili. Kaya iba, very good po dahil nakakapote. At yung makikita po natin, ayan, may mga bumababa na po ng mga commuters natin. Lakas ng ulan, di ba? So ito po, yung mga yan, mga sasakay po pa MRT. Pero yung traffic natin dito, light naman po yung traffic natin, lalo na yung mga lakas na hangin na papuntang ito sa southbound. Ito, tuloy-tuloy po yung traffic kaya Makati. Wala pong masyadong volume ng sasakyan, nakahinto lang sila ibang part doon dahil kasi nakastop po. Pero ang traffic natin, tuloy-tuloy, maluwag. Pero yun nga, hindi kakayanin dahil ang mga commuters natin ang pinaka-apektado ngayon dahil napakalakas po ng ulan at hangin dito, Mami Chiki. Yan muna ating live update mula dito sa Quezon Avenue. Ma'am, tawid po tayo. Ayan, kita yung lakas. Balik sa inyo, Mami Chiki. Ingat po at magpayong. Tama, magpayong at magtamang-tama ang jacket mo ngayon, Tito Mondi, at malamig ang panahon. Maraming salamat sa'yo. At sa galing mo, kapatid, tampok ang makulay at nakakaaliw na pagtatanghal ng ating mga katutubong sayaw. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa Umaga.
Oras po natin, 7:42 ng umaga. May bagong pahayag po kahapon si dating congressman at ngayon general na si Mikey Romero tungkol sa mga medalya na kinikwestiyon ng ilang mga retiradong tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Ito po, sa kanyang pahayag, ginit ni Romero na kailanman hindi raw siya nakatanggap o binigyan ng Gold Cross Medal, yung third highest medal na binibigay lamang sa mga sundalo na nagpakita ng kakaibang katapangan sa gitna po ng labanan. Combat Medal, ika nga. Dagdag pa ni Romero, nagkakamali ang kanyang mga kritiko dahil hindi raw Gold Cross Medal o ribbon ang pinapansin ng kanyang mga kritiko sa kanyang uniforme. Ito po, ang sabi po niya, ito raw ay gawad sa kapayapaan, isa namang award, ibang award na binibigay sa mga non-combatants. So para po malinaw, tingnan natin kung ano ang itsura ng dalawang magkaibang award na ito. Okay, ito po ang Gold Cross Ribbon, yan po sa taas, at yung Gold Cross Medal. Binibigay po yan sa mga nagpakita ng gallantry and bravery under enemy fire. Dugo at pawis po ang puhunan dito, third highest combat decoration nga sa mga sundalo. Kulay light blue po yan na merong 3 stripes. Ito po, kinumpirma natin sa ating mga kaibigan na mga retiradong sundalo. Isa pong general at isang colonel. Yung isa sa kanila meron ng 2 gold cross at isa naman meron ng 1 gold cross. Ito po ang mahalaga, itong ribbon, kasi ito po yung dinidisplay doon sa uniforme. Okay. So yan po ang Gold Cross Medal. At ito raw ang hindi suot ni Romero sa kanyang uniforme. Okay, ang second award naman. Ito naman po ang Gawad sa Kapayapaan. Ito raw ang award na pinagkamalan ng ilan na Gold Cross Award. Light blue background din, pero isa lamang po ang white stripe. Hindi po 3 gaya po ng Gold Cross. So pag pinagtabi mo yung dalawa, madali nga naman malito. Tama kaya si Romero na baka nalito lamang ang mga pupuna sa kanyang mga medalya. Para po walang question, tingnan natin kung ano talaga ang award na suot-suot ni Romero sa kanyang uniforme. So yan po ito po yung Gold Cross, blue with 3 white stripes. Ito po yung Gawad sa Kapayapaan, blue with 1 white stripe. Anyway, ito po ay malinaw na kuha. Teka, zoomin natin para mas malinaw yan. Ni Romero sa kanyang uniforme, nakapost pa rin hanggang ngayon sa Facebook page ng Rising Tigers Magazine na humilang sa kanya bilang Man of the Year ng 2026. Ito po sa itaas. Para malinaw po, bilugan natin. Ito po sa itaas, yan po ang Gawad Kapayapaan. Na kulay blue na merong 1 single stripe. Ito raw po ang kanyang natanggap. Pero teka, ano ito? Ito po, pinakita natin kanina, yan po yung Gold Cross Ribbon. Kulay blue rin na may tatlong white stripes. Ito po ang award na ayon kay Romero ay hindi naman niya natanggap. Hindi po malinaw kung bakit makikita ito sa kanyang uniforme sa pictorial niya sa Rising Tigers Magazine. Okay, baka naman nagkamali lang yung photographer. Ewan natin. Ang problema, may isa pang letrato ni Romero. Iba namang letrato. From the same magazine. Kasi po, isa pong pictorial ang kanilang ginawa. At nilabas sa magkaibang petsa. At kitang-kita rin ang parehong awards. Let's go back to that. Again, you can see here, ito po yung Gawad sa Kapayapaan. Ito po yung Gold Cross Medal. 1 stripe, 3 stripes. So itong Gawad sa Kapayapaan ang kanya raw natanggap at ang Gold Cross na hindi raw niya natanggap. Ilang beses kasi nga na-feature ito pong si Romero sa nasabing magazine, yung Rising Tigers, bilang kanilang Man of the Year. Katunayan po, may bagong post sa social media page ng nasabing magazine tungkol kay Romero na ang title ay Beyond the Medals, na tila pagdepensa kay Romero dahil marami raw siyang naitulong sa AFP. Bagay na mulat sa pool ay hindi naman talaga kine-question ng mga retiradong sundalo na talagang veterano sa mga digmaan. Habol lang po natin. Isa ko pong kaibigan na retired Army Colonel, si Colonel
MJ o Mario Jose Chico. Ito po ang kanyang post kagabi. Hindi ko na lang babasahin, kayo na po magbasa kasi medyo medyo sensitive ang kanyang sinasabi. Pero kaya po kaya po mahalaga ang kanyang reaksyon ay dahil po siya po ay isang Gold Cross awardee. So masama ang kanyang loob doon sa mga nangyayari. Katunayan, nagpahabol si MJ ng post kaninang umaga sa social media niya at ito po ang kanyang post. Military medals are earned and not given, so what did you do? Ang hinihingi po ng grupo ni MJ Chico at ng mga ibang retiradong combat veterans magkaroon ng totoong investigasyon na pinangako naman ng Air Force na sana'y matuloy tun sa pagbibigay ng mga awards at decorations at sana raw hindi po mapolitika ang mga ito. Okay, magbabalik po kami maya-maya lamang. Diyan lamang po kayo dito po sa Frontline sa umaga. Narito po ang may init na balita ang tinutukan natin ngayong umaga. Kaliwat ka ng baha at landslide naranasan sa ilang probinsya dahil sa patuloy na pag-ulan. Bukod sa mga basurang naglutangan sa baha, naglabasan din ang mga ahas at daga sa ilang lugar. Lumang drainage system at dami ng buhos ng ulan dahilan daw ng pagbaha sa buong Metro Manila. MMDA at DPWH target na tapusin ang updated drainage master plan sa susunod na taon. Samantala, passport ni Senator Loren Legarda at anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste posibleng ipakansela. Napahaba umanong bakasyon ng mag-ina, kaduda-duda ayon sa ombudsman. Samantala, mosyon ni VP Sara na magsagawa ng oral argument sa kinakaharap niyang kasong grave threats, pinagbigyan ng korte. At mga kapatid, Senator Ping Lacson pinuna ang paggastos ng halos 2 trilyong piso sa flood control ng DPWH mula 2011 hanggang 2025. Yan po ang ilan sa mga update ngayong umaga. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Nagbabalik po ang Frontline sa umaga at ngayong Miyerkules pinagdidiwang pa natin ang ating pagka-Pilipino at wika. Damhin pa yan sa ating mga ibibidang katutubong sayaw sa pangmalakasan nating tapatan ng talento. Kasama pa si Maui. Folk Dance Face-Off tayo kasama si Mau. Good morning, kapatid! Good morning, mga kapatid! Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, very Tagalog tayo dahil nga buwan ng wika at kita nyo naman ang aking outfit for today, di ba? Talagang dalagang Pilipina ang dating natin. Isa na namang masigla, makulay at punong-puno ng talento na umaga po sa inyong mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Signal Village National High School sa Taguig City! At ayan na nga, ngayong umaga, hindi lang talento ang ating ipapakita, kundi pati ang pagmamahal sa ating kultura, kasaysayan at tradisyon sa pamamagitan ng mga katutubong sayaw o folk dance. Ready ba kayo? I'll say Audrey, Kashika, and Chloe.
Villegas at Grace sa mga kababaihang Pinoy. Girls, maraming salamat. Grabe, ang ganda ng postura nila no, pag sumasayaw sila. I love it so much. Pero syempre, tawagin na natin ang hahawa ng ating group number 2. Please welcome mga kapatid, Mark, Clark, Jano, and Vince, ang ating maglaladik. Let's go! Maglalatik dance, lalo na Pasok na kayo. Mga kids katulad nyo, nakakatuwa. At ang ganda nyong ngumiti, talagang halatang napakaganda ng training nyo. At para pag-usapan syempre ang kanilang mga training at paano nga ba nila nabuo itong grupo. Tawagin po natin si Coach Jason at Ma'am Robin May. Sila po ang nag-aalaga sa Indayo Dance Company. Good morning po mga kapatid. Good morning po. Okay po, pag-usapan natin. Natuwa ako ay sobrang na-impress naman. Sobrang bumilib ako kasi ang husay ng mga batang to. Kita mo sa projection nila, sa tindig nila. Mahirap po bang training nyo? Bali po yung mga dancers po namin ay nagkakaroon po kami ng intensive training po everyday po after class po After nila. class, okay. So nilirender po namin yung time na yun para po to prepare the different shows and even the competitions po Yes. na kailangan po namin labanan. Ayan ma'am, Coach, maraming salamat Thank po. you po. Thank you po. Mga kapatid, piliin natin ang ating winner. Ready na kayo pumili? Okay, ready na natin. Let's hear it for the girls. Ang basuhan. Magbabasuhan. Okay, at syempre ang ating boys, ang ating maglalatik. Okay, at syempre, we have both our winners. Talagang pareho silang magaling, mga kapatid. Ang hirap pumili ng isa, aminin nyo po, di ba? Talagang both are so entertaining. Kaya, guys, maraming salamat. Congratulations sa inyo. At syempre, thank you. Signal Village National High School. Salamat. It's a wonderful energy. At yan po mula dito sa Taguig, guys. Thank you so much for being here. Maraming salamat po. Maraming salamat. Back to the studio. Maraming salamat, Maui. At yan po ang ating updated Miyerkules ng umaga. Isa pong makabuluhang umaga na naihatid namin sa inyong mga tahanan. Sabay sa pagbati namin ng good morning, kapatid. Salamat Tito Mondi, salamat Tita Laila, kasama ang inyong mas pinalakas at mas pinasayang kasalo sa agaan. Ito po ang Frontline sa Umaga!